ano nga ba yung kagandahan niya, kung bakit nga ba kailangan natin ng matibay na reinforcement pagdating sa slab. Actually, hindi kami gumamit dito ng shoring jack. No, hindi kami gumamit. Kasi marami naman akong tubo na sabi ko halos sakto yung sukat eh. Kasi kung lalagyan pa natin ng jack yan, so malaki yung adjustment. So isa sa mga importante, kaya nga kung nakikita nyo yung mga slab na merong mga reactions, minsan tataka yung iba bakit daw nagkaroon ng ganito, eh tama naman daw yung spacing. Minsan kasi ang nangyayari po dyan ay bumibigay yung tinutungtungan. Bagong araw. Yan, kakatapos na buhos natin kahapon. So sa ngayon, Raymond. Si Raymond. So ngayon nga, bibigyan ko kayo ng update dito. At isang bagay na kailangan nating paghandaan patungkol doon sa curing time natin. At ano nga ba yung kagandahan niya, kung bakit nga ba kailangan natin ng matibay na reinforcement pagdating sa slab natin. So isang bagay na pwede nating i-share, sabi ko nga sa video ko sa page, sabi ko nga gumagawa tayo ng mga videos to make sure na hindi lang naman to make sure, just to share na may mga idea tayong pwedeng ibahagi. Gusto ko lang mangyari dito eh syempre kung meron man tayong kaalaman, may idea man tayo, i-share po natin yun. Hindi po yung dahil sa marunong ka, magaling ka, eh alam nyo na meron pa nga nagsasabi, sasabihin niya na pang grade 1 lang yan. Eh kung pang grade 1 yan, di sana lahat ng mga nag-aaral ng grade 1 dyan kukunin ko na at dalhin ko dito para magtrabaho, di ba? Siguro kapilosopuhan lang yon yung sinasabi nila, pero kung isipin nating maigi, tama ba na sasabihin mo na pang grade 1? Kadi kunin ko yung pang grade 1 na yan, okay, kunin ko yung grade 1 na yan. Bagada ko pang grade 1 ka no, ng titawin na nga 40 years old. So biro lang, pero ang sinasabi ko doon, yung sinasabi nila na pang grade 1, baka hindi naman, baka kakapasok lang naman sa school, di ba? Oo naman. Okay, so balik tayo. Sige, baba muna kayo mga bro. So dito sa may part na to, ito yung sinasabi ko na reinforcement. Actually, hindi kami gumamit dito ng shoring jack. No, hindi kami gumamit. Kasi marami naman akong tubo na sabi ko halos sakto yung sukat eh. Kasi kung lalagyan pa natin ng jack yan, so malaki yung adjustment. Kung baka mamaya magka-cutting pa kami. So actually, marami naman tayong kagamitan patungkol dun sa mga ganyan. Pero sabi ko naman sa tropa, why not na gamitin na lang natin yung mga tubo natin. Kasi siya rin lang naman. Ang importante lang dyan, distribution at saka yung kung paano mo siya nilagay. So kung napapansin nyo, halos, actually ito, chinek ko kanina, walang reaction, walang lundo, walang galaw, walang sumingit na mga semento o kaya yung pagbuhos natin. So wala kang makikita. Tapos yung ating hollow board eh hindi siya lumundo. So ibig sabihin sakto yung spacing at saka maganda yung tukod natin. Kumbaga nakaalalay lahat. So isa sa mga importante, kaya nga kung nakikita nyo yung mga slab na merong mga reactions, minsan tataka yung iba bakit daw nagkaroon ng ganito, eh tama naman daw yung spacing. Minsan kasi ang nangyayari po dyan ay bumibigay yung tinutungtungan o kaya naman hindi pare-parehas yung nilalagay natin na pangtukod. Ang isa pa, malambot yung ginagamit yan na pang forma o kaya yung latag. Minsan kasi gumagamit pa sila ng 1/4, ng 1/2 na sabihin mo na plywood, no? Pero ito kasi hollow board na gamit namin, matibay. Kumbaga kahit ipok-pok mo yan ngayon, kagaya na ito, eh maganda pa rin. So kung titingnan natin, medyo malambot pagka ganito. Pero kapag may mga support na ganyan, eh ayos na ayos. Tapos ang kagandahan pa na ito, 30 to 50 times mo siyang pwedeng gamitin. And then at the same time, plastic na ho siya. Kahit na ma-expose sa tubig yan, ayos na ayos pa rin ho siya. Kaya nga sa ngayon, ayan o, diba? Napakatindi.
So ngayon, ang aantayin na lang natin dito is yung curing time natin. Curing time natin dito, kung titingnan natin, may tumutulo na tubig. Ayan, may tubig. Ayan. Ayan o, yung tubig. Okay, so yung tubig na yan, yan po yung pinang step 1 na pang cure natin. So bakit nga ba step 1? Mamaya tayo aakyat kasi napakainit. So yung curing time kasi natin dyan, o kaya yung pag-cure natin sa mga slab, poste at saka mga biga natin, kailangan nating basahin, lalo na kapag mainit ang panahon. Usually pagka may mga part kasi na hindi mo, o kaya hindi mo naman part, kumbaga kabuuan, kapag hindi mo siya binuhusan ng tubig, may mga lumalabas ng mga crack. Kasi yung ibabaw, nakaka-accept siya ng mainit na araw, o kaya init na paso ng galing sa araw, no? So yun usually na kung bakit nagkakaroon ng mga crack. Ngayon, para maiwasan natin yung mga cracking na yon, para hindi na siya lumubog, kasi ibabaw lang naman usually yung nagkakaroon ng cracks, pero pangit din nun kasi mula pa lang doon may crack na, so wala na, pangit na, at magiging mahina na ho yung slab natin. So ngayon, ang gagawin natin pag mainit ang panahon, kagaya na ito, syempre pag natuyuan po yan, isang beses sa umaga, tapos pangalawa sa hapon. Okay, so wag na wag yung sobrang init naman, bubuhusan mo. Ang maganda dyan, yung kumbaga medyo makulimlim, bubuhusan mo na siya. Okay, so akyat tayo sa taas para makita ninyo yung binuhusan natin. Ayan, pasensya na, wala tayong PPE, wala akong harness. Alalayan ko na lang po. Aray ko po. Pero as a SO2 holder, mali na yon yung ginawa ko na yon. So pasensya na po. Kasi dapat wala kang hinahawakan na item sa pag-akyat ng ladder. Okay? So eto na yung ating slab, no? So bali kung napapansin niyo, basa pa ho siya kasi kakatapos ko lang siya pinatubigan. Yan, napakarami pong tubig nito. Yan, no? So mas maraming tubig, mas maganda, para to make sure na kumbaga talaga nalagyan lahat. So eventually ito, pinapatanggal ko na yung sidings niya. So yung pagtanggal ng mga forma natin dito, ayan, sa sidings niya, kahit kinaumagahan pwede na. Kumbaga natapos ka kahapon, kinaumagahan, okay na, pwede mo nang tanggalin. Pero ang hindi po pwedeng tanggalin yung ilalim. Yan ay tumatagal ng 15 to 20 days na pag-cure natin bago natin tanggalin yung forma. Pero mas maganda kung matagal. Mas matagal, mas maganda. 28 days, enough na ho yun. Sa sobrang tagal na ho nun, talagang natuyuan na ho siya ng gusto. Tsaka maganda na ho yung pagkakayari niyan kung sakali. Okay? So sa ngayon, yung curing time na yan, wag natin tatalunan, wag natin babagsakan, wag natin pupukin, to make sure na walang magiging reaction sa slab natin, para mapangalagahan natin yung slab. Hindi po dahil sa natapos na, kagaya na ito, tinutungtungan ko na siya, hindi ka pwedeng tumatalon-talon dyan. So eventually, kahit na sabihin na natin na lagyan na namin ng forma yan, kasi maglalagay nga tayo ng runner para dito sa may biga natin dito sa taas, kasi magbubuhos na tayo dyan. Tapos kasi nang buhos natin yan, yung para sa high ceiling natin, magro-roofing na ho tayo. After ng trusses, then after ng trusses, roofing na ho tayo. Okay? So yan na ho yung mga sumusunod na mga gawain namin dito. Kaya kung titingnan natin, ito yung roof beam natin dito sa may dyan, may rafter kasi yan sa may part na yan. So ibang design nyo, mas mababa, ito na mas mataas kasi high ceiling to. So ito naman yung sa may rafter niya na isa, then meron pa dun isa. So bali tatlo. So may design nyo. Ito naman hindi naman siya gagamitin, o hindi siya lalagyan ng roof. So ipapakating ko na yung mga yan, pero malalagyan ng poste. So yan, re-reduce na ho kami dyan kasi yung column lang naman na naka-expose doon ay maliit na. So kumbaga yan ay malalagyan na lang ho siya ng fence. So fencing na lang ho yan, may bakal na lang ho siya kasi yung stair niyan dito sa may part na to. So yan yung stair niya. Tapos eto, tambayan lang to sa taas. Hindi naman po siya, kumbaga hindi siya yung gagamitin na lalagyan ng kwarto. So walang load. Kumbaga ang niloload lang niya dito yung sarili lang niya. Yun lang yun. Kapag may mga tao, syempre yun lang yung magiging load niya.
So yun lang naman yung kumbaga nilagay natin dito. And then yun, wala nang slab doon, dito lang talaga. Kasi tingnan nyo naman yung paligid. Ayan, may nagbububong pa pala doon, no? Pusay. Kasi sa ngayon kasi natamaan kami ng bagyo, malakas na bagyo dito sa Nueva Vizcaya. Pero bumabangon pa rin po kasi yun naman po yung kailangan natin. Hindi naman po pagka nadapa ka, madadapa ka pa rin. Okay? So yung ginamit namin mga bakal dito, 16mm, 20mm, ayan 20mm yan, 16mm. Itong mga 16mm na to ay hindi na ho tataas. Talagang kailangan lang talaga kasi high ceiling siya. So to make sure na matibay at saka maayos yung building o struktura na pinagawa niyang kliyente natin. Okay, so baba tayo at tingnan din natin yung mga sumusunod na gawain namin dito. Kasi dire-diretso na po ito na paggawa. Kaya isang reason din kung bakit ako hindi gumamit dito ng steel deck, expose nga po kasi ito sa moisture, no? So yun po yung isang iniiwasan natin dito. Kapag moisture kasi yan, napaka number 1 na kalaban natin yan. Kapag exposed sa moisture, ibig sabihin madali po yung kalawangin. So yun po yung disadvantage ng paggamit ng steel deck. Kaya nga sa mga nagsasabi na pwede naman kahit na anong gawin natin kung gusto naman ng kliyente, paano naman? So nawawala na yung malasakit doon. So sabihin natin yung disadvantage at advantage para maintindihan nila. Hindi po dahil sa gusto ng kliyente natin, gagawin din natin. Kasi alam nyo naman, kagaya ko isang contractor, ang magiging feedback po noon, ba't hindi mo sinabi noon? Diba? Di syempre yung CC mo pupunta rin sa'yo. Kasi kahit nasabihin mo na mahusay ka sa lahat ng larangan ng trabaho, kung hindi mo naman kayang i-defend o kaya naman ipaliwanag yung mga bagay-bagay, wala rin, nagiging useless din. So eto, yan. May mga markings na ako doon. So outlet po yan. So magpapalagay na ako ng mga utility box dyan. Kasi kailangan bago tayo mag-flooring, mayari na ho yung mga electrical niyan. Sabay-sabay na ho siya. Kasi ito maglalak na lang ho kami, maglalagay na lang ako kami ng hollow blocks. And then after nyan, palitada na ho siya. So dapat bago ako magpalitada, may nakaabang na naman para sa electrical. Hindi yung papalitada ka, may nag-electrical, doble trabaho yun. Pangit na pamamaraan yun, no? Okay, so abangan nyo na lang to mga kamusta. At yan, pinamerienda ko muna yung mga tropa para ako naman ay makapag-vlog. Kasi importante sa akin, walang kumbaga, hindi yung nahiya sila na pumukpok o kayo magingay. So yun po kasi yung isang paraan namin, patakaran namin, na dapat kumbaga safe sila na gumagawa, na hindi naman yung kasi iniisip nila nandito ako, baka mamaya mabagsakan ako, gano'n. So ang isang kulang ko pa kasi naiwan ko yung hard hat. So pasensya na po kayo. Okay, so magandang umaga. At hopefully nakapag-share tayo ng konting tip at saka idea. Magandang umaga, God bless you.